ka mawalan ng pag-asa, ma'am. Ako, attorney mo, ilaban kita. Aba, okay. Hindi naman krimen yung paghabol ng sustinto. So, yun ang sinasabi niya. Yun ang assessment niya. Hindi daw krimen. Ganon daw. Okay. Meron po ako nakikita dito Agustin, Alisa, pero hindi po Ann. Diba po yung middle name, tsaka yung additional na pangalan niya. So, wala pong Agustin, Alisa, Ann Okay. dito sa My IDP app. Kabahala lang dito kasi 100,000 plus ang kanyang followers. Sa social media ngayon, marami ng doktor, marami ng mga abogado, marami ng political analyst na hindi na kailangan mag-aaral. Basta i-post mo na sa Facebook, Tama. sa TikTok, sa Instagram, yung credentials kunyari mo, maniniwala rin mga tao. Meron lumapit, complainant, meron mga ebidensya na pinakita, meron mga pinadalang pera sa'yo. Ngayon, hindi mo ma-explain, hindi ka naman makausap, hindi ka din makontak. So, what does that say? Kung may nagpapakilala na Attorney Alisa and beware, beware, beware. Tsaka sa lahat ng mga platforms ng TikTok, Facebook, kahit saan pa, mag-iingat kayo. Ano ba yung dahilan kung bakit ka naghanap ng abogado? Actually, nag-try po akong lumapit sa PAW. So, na-reject po ako doon kasi sabi nila, it's a family issue daw po. So, try ko makipag-coordinate doon sa husband ko. Kaya lang, since hindi po talaga siya nag-reply or nagko-comply dahil nga meron na siyang partner na magkasama na sila. So, they have baby na rin also siguro dahil... Okay. Ano ba, ma'am, yung naging issue as to bakit mo parang hinihiling pa yung kustodiya ng mga anak mo? Wala bang shared custody na kung saan, may time na sa kanya, may time na sa'yo, or 100% nandun lang sa kabila? Actually, sir, yung under ng custody po, nasa right age na po yung mga bata. Ang sa akin po kasi ang nangyari is may usapan po kami. Meron po kasi kaming properties na pinag-uusapan. So, sinabi niya sa akin So, na hindi parang... lang sa kustodiya ang pinag-uusapan? Yes po. Ito po yung pinaka parang... Kaya po na-diagnose po ako ng PTSD. Aside po dun sa kinuha Okay. niyang in-ano niya kung pinaalam niya lang po para po mag-celebrate daw po ng birthday. So, hindi niya na binalik sa akin, wala nang connection, everything. Wala pong annulment na nangyari, wala pong So, legally, settlement. you're still married? Yes po. Tama. So, ngayon, ma'am, ano ba yung tungkol dun sa properties? It's not about the custody of the kids? Yung properties po, sinabihan niya ako, in-update So, niya it's po not ako. about the custody of the kids? Yes Tama? po, Kasi yes they're po. of legal age. Mga ilang Opo. taon na yung anak? Yung pinaka-youngest po, 17 na siya ngayon. So, Okay. 14 And then po yung- nung kinuha niya. Okay, oldest, ilang taon na? 26 po. So, pwede na sila mamili kung ano Yes ba. po, yes. Bakit ka lumapit muna in the Yung first place? makuha po yung properties and also magkaroon po ng tawag dito, ng lesson po yung attorney kasi aside from dun sa case na nilalapit ko sa kanya is talaga yung mental health po talaga na hit niya sa akin dahil 4 years ko na pong hindi nakikita yung mga anak ko. Okay. Yung concern mo kasi is merong tao na nagpakilala na meron siyang Yes po. kakayanan na gawin ito at marami siyang followers. Opo. Ilan yung followers niya? 100K followers po sa TikTok and then also sa Blue App niya, 3 po yung parang meron po siyang 3 page. So lahat ba ng pages na yun nagpapakilala siyang abogado? Yes, sir. So paano yung bungad niya sa'yo? Nag-usap kayo? Sabi niya, yes. Sabi ko, attorney, pwede pong magpa-legal advice and how much po? Sabi ko, I hope sana medyo magkaroon ng discount kasi Yes, medyo yes. lack Anong of sagot niya? Sure. Tapos sabi niya ganun, sige, mag-usap tayo. So, what happened? Tapos, I gave siguro basic lang po, to give a short story po as reference po kung ano po yung case ko. So, nag-stop na. Sabi niya, sige ma'am, usap tayo. Medyo busy lang po ako sa mga hearing ko. Nagkataon daw po na meron siyang kaso sa rapol niya, dun sa case niya na sa Cebu. So, dun ako na-trigger na parang talaga po, sabi kong ganon. Di ba po nasa Cebu po yung mag-aama. Para saan ba yung bayad yun? Is it because nilalakad na ba niya yung case mo? Or is it because... Yes, sir. Okay, Sabi so niya. dahil para sa case mo daw umano, kaya sinusuportahan mo Yes. na siya. Opo. At nangako siya, nagagawa niya ng paraan yung Yes case po. mo at nasa Cebu yung umano'y ex-partner mo. Opo, at saka may appointment na daw din siya dun sa school ng Okay. bunso ko. Okay, so much have you given to that person? Actually, yung
Siguro mga more than 20s po. So, Hindi ko itong na- halaga ng pera ay para saan? Dahil para lang sa biyahe niya o meron acceptance fee at iba-iba pa daw? Lahat na, sir. Siya na nakita na daw niya umano yung anak mo. May appointment na daw siya, Meron na. sir. May Okay. appointment na po siya sa school and then So, saan nagkaroon ng problema? yung problema po, nung sinasabi ko sa kanya, give me the update po, kasi sabi ko para to enlighten me, sabi ko ganun para alam ko kung what time ako doon. Ma'am, basta umaga pumunta ka na Okay, doon. so, wag ka mawalan ng pag-asa, ma'am. Ako, attorney mo, ilaban kita. Aba, okay. Hindi naman krimen yung paghabol ng sustento. Kasal ba kayo, ma'am? Sustento lang naman hahabulin mo. Paanong sustentong binabanggit niya? Wala ka naman bata na dala-dala na sa'yo. Yes po, yes po. So, yun ang sinasabi niya. Yun ang assessment niya. Hindi daw krimen. Ganon daw. Okay. Attorney, hearing this case, unang-una siguro, gusto ko muna tanungin is, meron ba kayong any knowledge regarding this person? Pero po ako nakikita dito Agustin, Alisa, pero hindi po Ann. Iba po yung middle name, tsaka yung additional na pangalan niya. So, wala pong Agustin, Alisa, Ann Okay. dito sa My IDP app. Sure, if this person is legally Alisa Ann. Kasi baka mamaya iba yung legal name niya. Kasi Yes sa po. pagkakaalam ko, she is a transgender, sir. So, baka sir, magkaiba lang yung legal name tsaka yung mismong Okay. pangalan na nakalagay sa social media. So, sir, given this case, sir, ano bang dapat gagawin usually? Kasi si ma'am, naghanap siya ng so-called lawyer dun sa TikTok, kaya umabot sa ganitong klaseng usapin. Yun po ang pakilala na Alisa Ann Agustin. So, sir, ano pong masasabi natin? How are these cases usually handled? If it's regarding disputes with the ex-partner, regarding properties, ano ba dapat, attorney, yung usually na ginagawa dyan? Okay, una-una of course, mag-ingat po tayo of course sa kakausapin natin ng mga tao na nagpapanggap o sinasabi na isa silang abogado. Una po na lang gawin is to verify the identity ng taong kausap nila. So ito po, you can check the same doon po sa PhilCom website. Pangalawa po, malalaman po natin kung totoong abogado yun, hingin po natin yung full details ng pangalan nila, tsaka po yung roll number, yung MCLE compliance. Pag meron po tayong kumpletong detalye ito, malalaman po natin at mababalidate natin kung ang kausap po talaga natin ay mga abogado. Pero dito po sa IDP Quezon City, kami po very active po kami in prosecuting cases against fake lawyers. In fact, yun po, kailangan po tayo mag-ingat. At kung meron po kayong mga sumbong at issue regarding po sa mga fake lawyers, fake notaries, or corruption, meron po kami sa IDP Quezon City na specific na email to address those matters. Okay. Kasi very active po kami din sa mga anti-fraud na activities. So, Okay. meron po kami. Namin kunin yung detalye niya at kung gusto po niya, pwede po siya mag-email dito sa bantaybayan@idpqc.org. Ito po yung specific email namin para sa mga notaryo, corruption, and of course against fake lawyers. So nakita nyo, nasa Regional Trial Court daw siya ng Malolos, Bulacan. I'm not really sure if this is an AI-enhanced image or may ginamit siya na ibang tao na nandyan tapos nilagay mukha niya. It could be. Paano nga natin i-dial itong so-called respondent, itong si nagpakilalang Alisa Ann Agustin, kung sasagot ba. Kasi unang-una, we want to be able to get that person's side kung ano ba ang nangyari. Kasi unang-una, medyo nakakabahala kung isa-search sa site yung pakilalang pangalan na ginamit niya umano'y attorney. Ayan, so cannot be reached. No? Sinubukan na imbitahan ng pamasusumbungan bitag helpdesk staff ang nagpakilalang abogado, ngunit agad nitong blinak ang account ng nagpadala ng mensahe. Sinubukan din itong tawagan, ngunit agad binaba ang telepono at hindi na rin muling. Si Attorney Alisa Ann Agustin, mukhang may problema ata. Lagi ata napipindot yung black. Parang lahat ng kakausap niya, black. Parang nawili na ata kaka-black. And siguro with that said, given na medyo maraming followers itong said person na to, 100,000 plus, medyo nakakabahala. Kabahala lang dito kasi 100,000 plus ang kanyang followers. Sana wala nang sumunod. Is there a possibility CICC can help us on this? Tama, sa social media ngayon, marami ng doktor, marami ng mga abogado, marami ng political analyst na hindi na kailangan mag-aaral. Basta i-post mo na sa Facebook, Tama. sa TikTok, sa Instagram, yung credentials kunyari mo, maniniwala ng mga tao.
Now, circling back to what you said, Sir Cal, no, tama po. Kaya natin yung contacting platform kung saan po namamalagi itong taon to for two purposes. One is to get his or her credentials para kung sakaling gusto mag-file ng kaso ng ating complainant, andun yung mga credentials niya, kung sino yung nag-register, sino may control do sa platform na yun, at kanino nakapangalan itong account na to. Second is, after data preservation, we can request na tama para hindi na makapag-biktima ng iba pa tao is the takedown of the account itself, hindi lang yung mga post, but the account itself because of fraud. May violation mo kasi yan sa 10176 Tama. natin, yung impersonation, tsaka identity theft under 10175. Apart from other laws kung magpa-file ng complainant natin, Yeah. especially a case for estafa. Okay. Kami ay aasa dun sa gagawin yung agaran aksyon, pagkukuha ng impormasyon na sinasabi nyo, pag-iimbestiga, at even pagti-take down ng page na ito. Kasi kung magiging simula ito ng panloloko ng iba na hindi maganda, then mas maganda ho, sir, na hindi nabibigyan ng tsansa or parang oportunidad na manloko pa ng iba. So, Lisa Ann Agustin. Hindi ko man alam kung ano ba yung legal na pangalan mo, kung talaga bang Alisa Ann Agustin ang pangalan mo, pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. Gusto sana namin makuha ang panig mo para makapag-explain ka, para makapagsabi ka kung ano ba talaga nangyari dito kay ma'am. Pero since you deprived yourself of that opportunity and right to tell us, then we have no choice but to take action regarding this. Kundi, kinontak na namin ng CACC, blinak mo kami, walang problema. O, ang gagawin na lang namin, para hindi ka na makapang-block, take down na lang yung mismong page. Yun na lang ang aking masasabi. Kasi, merong lumapit, complainant, merong mga ebidensya na pinakita, merong mga pinadalang pera sa'yo. Ngayon, hindi mo ma-explain, hindi ka naman makausap, hindi ka din makontak. So, what does that say? Silence is already an answer. Simple as that. Wala na akong sasabihin iba pa. Yun po yung isang gusto ko rin pong i-aim for awareness kasi lalo na po, especially sa akin, meron po akong na-diagnose po nga ako, na-trigger din po yun. Yeah. So yun po yung isang reason ko na para matigil na rin po yung kalokohan niya. Yan, kung may nagpapakilala na Attorney Alisa Ann, beware, beware, beware. Tsaka sa lahat ng mga platforms ng TikTok, Facebook, kahit saan pa, mag-iingat kayo sa mga tao na nakakausap ninyo kung talaga bang sigurado. Kagaya ng sinabi ng abogado kanina, merong website na pwede nyo i-check kung talaga bang abogado ang inyong kausap. Kasi kung, for example, sinerch nyo, send nyo yung screenshot sa kanya, o wala naman po kayo dun sa list ng mga abogado. Ano po yung pangalan na pwede namin i-search kung talaga bang abogado kayo? Alright? So again, nasa inyo ang pag-iingat na sa amin ng babala.